daming bunga. Sir, paano mo nagagawa yun? Kinakausap ko kasi sila. Sabi ko, pag hindi ka namunga ng marami ngayon, hugutin kita. Hindi. Natakot sila. Sa totoo lang, ang mulberry, sa hindi nakakaalam, whole year round siya. Pwede mo siyang pabungahin 4 to 6 times a year. What I mean is, kontrolado mo kung kailan mo siya gustong pabungahin. HRM graduate ako. Yun din yung naging paraan para makapunta ako sa ibang bansa. Minsan pa nga, sa isang talaga, umabot ako ng 4 to 5,000 sa isang araw lang. Grabe. Yan. No. Ano? Guys, iba lasa. Ang sarap mamasyal, no? Literal na masarap, hindi masaya. Masarap. Kasi libreng tikim eh. Yes. Parang ikaw lang nakitaan ko ng ganito ah. Okay. Ang hirap din niya i-propagate. Yung pinaka-premium, pinaka-mahal nating variety na nabili natin. What's which this? is chicken claw. Mulberry din yan? Yes, pero nga lang, ubos na yung bunga. Gusto mong simulan yung isang bagay kahit wala kang idea, wala kang background, and gusto mo talagang i-pursue lahat ng bagay natututunan. What's up ka-video? Art Sinabago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, ating nabisita ang isang mulberry farm dito sa Urdaneta City, Pangasinan. Ating aalamin ang paraan at diskarte ng pag-aalaga ng mulberry. At the same time, kikilalanin natin ang farmer at content creator na may-ari dito. Let's go! Hello sir! Mga idol, kamusta? Welcome sa Mulberry Farm. Thank you. Sir, bagong lahat, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Ayan, sa aming mga ka-video, I'm Marcian Andrada, OFW dati. Ngayon, full-time na po dito sa pag-farming ng mulberry. Yan. Okay. And of course, entrepreneur din tayo and / content creator din. Wow, wala raw na, pinakyaw mo na ata lahat ha. Sir, sir. nasabi mo OFW ka. Saang Yes po. bansa at anong trabaho? Sa Singapore po, sir, for 2 years lang naman siya. Mabilis lang. Opo, yung unang year ko doon, actually, restaurant. Anong trabaho mo dun, sir? All around. 'Di ba? Sa waiter, sa dishwashing, ganyan, all around. Doon ako nagsimula. Then nung natapos contract ko, nagpahinga konti. Then nagkaroon ulit ng opportunity. Dahil wala naman akong ginagawa dito sa Pilipinas, naging palamunin ako. 'Di ba? Na-feel ko na parang walang nangyari. So nagpray ako kay God na Lord, baka naman bigyan niyo ako ng mas magandang opportunity. So ang galing talaga ni Lord kung para sa pares talaga. Ngayon, nag-email sa akin yung dati kong boss. Nag-offer siya sa akin at bumalik ako doon pero ibang work na sa 7-Eleven naman, sa convenience store. Oh, kunyari nag-upgrade ka ng konti. So pumalik ka na Singapore. Yes. po, For how idol. many years ulit yon? Actually, 1 year lang kinuha kong kontrata. Ah, okay. So parang 1 year nung una, then another 1 year. Yes, idol. Ilang taon ka na ba, sir? I'm actually 37. Ah, okay. So bata lang. So magkadikit lang yung edad namin. Dito nagpa-farm ka ngayon, content creator ka, former OFW ka. Ano ka ba, sir? May profession ba tayo or nag-graduate tayo? Yes, idol. HRM graduate ako. Yun din yung naging paraan para makapunta ako sa ibang bansa. Pero right now, hindi ko na pursue yung pagiging HRM ko. Hindi natuloy. Sabi nga nila, 'di ba? Kasi na-realize ko na kapag susundin mo ang linya mo, hindi kasi lahat ng mga taong alam mo natapos sa kurso nila, doon sila naging successful. Okay. Eh naniniwala ako na there's no such thing as linya. Wow, gusto natin yun ha. There's no such thing as Oo. linya. Kung saan ka aangat, as long as wala kang tinatapakang tao at kaya mo naman yung opportunity na yun, grab mo. Galing nun ha. Sir, parang ang tingin ko kay Sir Marcian, parang ano lang eh. Parang relax na relax eh. Parang masayahin kang tao, sir. Opo, sir. Friendly, same time, talagang masayahan tayo. Ayaw ko ng mga negative na mga talks, ganun. Kaya magiging tropa tayo. Balitang balita at talagang sikat na sikat itong mulberry
pick and pay mo na farm. Yes, Kaya, idol. kaya nakita ko, sabi ko, pwede ba natin pasyalan yon? At ang isa sa mga importante kasi, gusto kong makilala yung successful na tao behind that. At ikaw yun. Yes. Okay, sir, give us background naman kung paano mo na-come up itong mulberry farm mo. Nako, sir. Sobrang personal siya. Personal niya, and honestly speaking, wala akong background sa agriculture. Hindi ako mahilig mag-farm, hindi ako mahilig magtanim-tanim. Ang nangyari lang talaga, way back 2023, nung namatay si father ko. Actually, ito idol, sobrang masukal na to dati. Ang tinatanim dati ng father ko, mga gulay, mga Okay. mais, ganon. Mga traditional crops. Yes, mga traditional crops. Ngayon, nung umanaw siya, naging masukal to. Napabayaan. In short. Ngayon, isang gabi, first time niyang pumasok sa panaginip ko. Alam mo sabi niya, sa Ilocano, agimula ka tikastoy, sabi niya. Magtanim ka ng ganito. Magtanim ka ng ganito without knowing na mulberry yun. Pero wala akong alam sa mulberry, idol. Okay. Ang alam ko nga nung time na yun, parang something, yun na nga, something red na parang purple ganon. Tapos, yun lang, sinabi niya, nawala na, then hindi na ako mapakali. After 1 week, talagang nag-research ako na nag-research. At isang araw, meron akong nakita na nagpa-farm sa La Union. Okay. Mayroon siyang grapes farm at saka meron siyang mulberry farm. Okay. Ngayon, nakita kong ganyan, wait lang. Yung pinakita niya, nung ini-interview din siya, may pinakita siyang ganyan, no, mulberry, ganito kalaki. Sabi ko, wait lang, parang yan yung hawak ng father ko. Sabi ko, ngayon, kinontak ko siya. So, ayun nga, trinay ko lang, bumili ako ng 5 seedlings. Yun, yung mother trees ko doon, yung 5 doon. Yung nauna doon. Yes, idol. Okay. Ngayon, after sometimes 7 to 8 months, syempre, after 4 months pa lang, or 5 months, let's say, pwede mo na siyang pabungahin. So meaning, pagkatanim mo, cuttings yan. Sa seedlings mo. Opo, Seedlings, then 4 to 5 months, 4 to 5 months. pwede na siyang mamunga. Yes. Ngayon, naging personal consumption lang siya. Sarili nyo lang. Sarili niya muna. Mm-mm. Then, of course, nag-research ako na nag-research. Kasi parang na-realize ko, parang may call siya. Hindi papasok si father ko na walang dahilan bakit niya pinakita itong mulberry na to kako. Sa panaginip mo yan, Sa panaginip ko yun. Tapos anong nangyari yun? Nag-research ako na nag-research. Ang dami palang pwedeng gawin sa mulberry. ha? Okay. Ngayon, tanong ko, sabi ko sa kanya, paano ba paramihin yan? At least, sinabi niya sa akin yung marketing method at saka sa cuttings. Pinagtanungan mo sa La Oo, Union. buti, sinabi niya, di, bili ka lang sa akin, buti hindi siya ganun. Bili ka na lang ulit, hindi. Tinuruan ka niya. Yes, ginaid niya ako. Okay. Ngayon, ang nangyari, di ba, nag-practice ako mag-market, parang ganito. Okay. Ganito, idol. Yes. Ito yung tinatawag na marketing. Okay. Yan. So ikaw na gumawa nito? Yes, pinaugat ko siya. Mm-mm. Ngayon, after 1 month, ganito na siya. Nag-ano na siya, may mga roots na siya. Oo, Ayan, oh. ganyan. Okay. So parang ano to, coco peat, tama ba? Coco peat, oo. Pwede Okay. naman yung mga normal soil Oo. or mga organic, pwede. Galing, Kasi ah. ang ganitong variety, ang Illinois or US variety, hindi siya maselan. Okay. Ayan ang tanong ko ngayon, anong variety meron ka dito? Yan. Unang-una, yung pinaka-common, yung Illinois variety, which is yung US variety. And I have 6 more hybrid variety. Hybrid. Meaning, ikaw na nag-crossbreed nun or Hindi. what? Bumili din ako sa mga kilala kong legit na may farm or growers talaga ng mulberry. So, So, ibig sabihin, sir, hindi lang siya yung typical na native na ordinary na mga mulberry ang ano mo dito. oo. Kasi So, yung native hybrid. sa atin, ang lilit eh. Maasim. Okay din naman pag nahinog. Pero nga lang, malilit talaga. Dito Pero sa'yo malalaki. malalaki talaga. Massive. Meron pa yung isang yung Talaga? umabot ng 5 inch. Yung Taiwan long naman. Yun yung pinakamahaba. Oo, pero nga lang, naubos. Naubos na. Pero meron akong isa ngayon. Oo. Yung pinaka-the best sa lahat ng mulberry, which is yung White Himalayan. Mamaya matitikman mo. Oh, excited na ako. Siguro better, no? Kasi nakilala naman na natin si Sir Martian. Tama, no? Yes, Oo. idol. Oh, so kailangan natin masilip ang kanyang farm at titikman natin yung kanyang pinagmamalaking mulberry. Matamis ba 'yon? O naman, di ka mapapahiya. Alright, so tara, let's go! So sir, parang ang ganda naman ng design ng ano mo. Bakit mo naisipan na ganito yung design, sir? Kasi nga, naka-design na talaga siya na ika-canopy. Kasi gusto ko, parang nasa center aisle ka or parang ito yung red carpet mo. Ito yung Ayun, bungad mo eh. red Kinanopy ko carpet, siya. no? Opo, kinanopy ko siya para at least kahit tanghaling tapat dito, idol, hindi mo mararamdaman yung init. Bakit? Malilim. Malilim. Oo. Okay. Diba? Kaya, tapos,
Pag binen ko kasi, mas madaming ilalabas na bunga, mas madaming ilalabas na sanga. Yun yung isa sa sekreto. Hindi na siya sikreto. Nabanggit mo na. Nabanggit na. Sir, itong nasa bungad mo, anong klaseng mulberry ang mga yan? Yan. This is the Illinois variety, sir. Illinois. Galing siya ng US. Yan. So, US variety po siya. Okay. Tapos, etong stretch na to, sir, puro Illinois to. Illinois po, idol lahat. Okay. So kung ano titignan natin ng mga kabidyo, napaka-presko, ang ganda maglakad. Yes. Parang kulang na lang, kailangan mo nang ikakasal dito eh. Oo, pwede nga eh. Pwedeng maging ano eh, para siyang aisle at kulang na lang red carpet dito. Yes. At eto guys, ang isa sa mga katangi-tangi dito, namumutik-tik. Okay? Parang sa Ilocano, agaruyot ti kinaaduna, agaruyot ti bunga na. It seems that parang ang daming bunga. Sir, paano mo nagagawa 'yun? Kinakausap ko kasi sila. Sabi ko, pag hindi ka namunga ng marami ngayon, hugutin kita. Natakot sila. Kidding aside, may mga paraan din or method na kailangan mong i-consider or gawin bago siya mamunga. Unang-una, of course, yung tinatawag na pruning at Okay. saka defoliation. Okay, pruning. Let's go to pruning. Ngayon, ang pruning method, wala kang ibang gagawin kundi ikat ang mga sanga. Okay. Parang ganito, halimbawa, I don't know, let's say, naubos na lahat ng bunga. Ngayon, kung gusto mo ulit siya pabungahin, ikat mo lang dito. Okay. Ngayon, dito na, itong bud na to, magbabud break, itong 2 or 3. Magkakaroon na ng ano dyan. Yes, dyan nalalabas yung bagong sanga kasama na yung bunga. Parang ganito yung nangyari. Oh. Ayun. Ganon. Parang sa Ilocano, agsaringit. Agsaringit, kaduan na yung bunganan. Ayun. Sa mga Ilocano kasi Ilocano also. Ngayon, defoliation. Ano naman ibig sabihin nun? Ang defoliation naman, yan yung parang soft pruning, ibig sabihin, alisin mo lang lahat ng dahon without cutting yung yung sanga niya. Sanga. Okay. So pag pruning, ikakat natin yung sanga. Oo. Kasi isa sa purpose bakit ang hard pruning kailangan mo ikat yung sanga niya, ito kasi cutting siya, pwede mong itanim. Pangbenta. Pang seedlings. Yes. Sir, balikan lang natin yung pruning. Every kailan ba dapat pinuprune ang isang halaman ng mulberry? Gusto mo malalaman yung sekreto? Yes, isabihin mo na. Sige, open naman tayo lahat. Sa totoo lang, ang mulberry, sa hindi nakakaalam, whole year round siya. Pwede mo siyang pabungahin 4 to 6 times a year. Ngayon, at nakadepende sa'yo kung kailan mo siya gustong pabungahin. What I mean is, kontrolado mo kung kailan mo siya gustong pabungahin. So meaning, kontrolado mo itong mga pamumunga ng mulberry Yes. mo. For example, gusto mo lang pabungahin ng May. O alam mo na kung kailan ka magpupruning. After 6 weeks, magkakaroon ka na ng bunga, ng mga hinog. Harvest time na yun, yung 45 days or 45 to 50 days or let's say 6 weeks. Okay, nag-prune ako ngayon. Oo. Tinanggalan ko ng sanga. Oo. Maghihintay ako ng 45 to 50 days or 6 weeks sabi na lang 6 natin. weeks. Hinog na yung bunga. After 2 weeks kasi lalabas na yung mga bunga niya. So hinog na yung pinag-uusapan Yes. natin. Guys, akala ko, actually may tanim din ako sa bahay na mulberry pero hindi ko na puprune, hindi ko na alagaan. I see. Maliliit yung bunga. So Yun yung native. pwede palang maging year-round Yes, ang all year pamumunga round siya. ng mulberry at nagagawa ni Sir Marcian. Ngayon sir, itong mga Illinois mo, kasi kanina mo pa binabanggit eh. Gusto kong matikman ngayon kung talagang matamis ba to or what, no? Okay, may dalawang klase tayo dito, idol. Oh, Kung gusto mo yung sweet and juicy or yung sweet and sour. Yung Okay. sweet and juicy, maghanap ka dito yung black na black. sweet and juicy. Yes, Black na black. Yes, kung gusto mo naman ng sweet and sour, alam mo yung daringadangan or yung half red, half black. Okay, Yung so parang okay, ganito. kikita natin. Saan ba yan? Yung ganyan. Okay. Yung pahinog pa lang. Okay guys, so ito, pure black na to. Sweet and Sweet and juicy. juicy. Actually, hindi pa yun yung pinaka-black eh. Sweet na siya. Sweet na siya. Okay. Ito, sweet and sour. Yes. Tama yung binabanggit ni sir. Yung videographer ko nainggit. Kanina pang gustong tumikim ng ng mulberry. Galing! Ganun pala yun. Pwede pala, makakontrol. Oo.
Tsaka yung iba, kasi idol, mas gusto nila yung sweet and sour kasi sa totoo lang, sa hindi nakakalam, mas mataas yung ano niya, yung vitamins at saka minerals yung medyo sweet and sour Okay. kaysa sa sobrang dark. Sir, ilang years na tong mga puno mo dito ngayon? Turning 3 years ng mga to. 3 years na. At Oo. continuous ang pamumunga. Yes. Ano to, sir? Sa water naman, system mo, paano yung pagdidilig mo dito, sir? Araw-araw ba? Kailangan ba twice a day or paano? Yan na nga, ang Illinois kasi hindi naman nila kailangan ng flooding ganon. So minsan every other day or twice a week ko lang siya Dinidiligan. dinidiligan. Alright. So dito, sir, mga ilang puno mayroon ka sa ngayon? All in all, nasa 160 na. 160. Tapos itong area ng lupa ninyo na may tanim, mga ilan? More or less nasa 1,200 square meter. Malaki na rin, no? Sir, yung distansya, talagang sinadya mo to? Opo. Mula bang may standard ba sa distances? According sa pinagkuhanan ko, kung naka-idea siya for picking, 2 by 2 meters. 2 by 2. Opo. Okay, so 2 by 2 dyan, ganun din. Yes. Nagkataon lang na meron kang canopy dito. Yes. Talagang Sinadya ko pinagdikit lang. mo. Pero lahat yan, naka-design siya for canopy kasi gusto ko parang maze siya. Para pag pumasyal ka, pag mainit, kahit tanghaling tapat, hindi ka maarawan. Exactly. Okay, so Illinois pa lang yung pinag-uusapan natin dito, no? Gusto ko makita yung isa pang variety na pinagmamalaki mo. Dito, Okay, halika tara. idol. Ito na lang, at least meron naman dito. Yung mother trees ko kasi nandun yung Okay. malalaki. Ayun, meron Ito na lang siya. meron naman, Ano tawag dyan? Austerky variety. Again? Austerky. Austerky. Parang combination ng Australian at tapos Turkey. Okay. Australian Turkey Oo. variety. Ito umabot ng sinlaki ng lighter. Ang pag na-maximize pa Oo, natin. yung pinaka-peak niya. Okay. Eto, anong lasa naman ito? Matamis din? Sweet and sour? Or Crunchy and juicy. ano? Anong mas masarap, idol? Ito. Di ba? Mas maano to, mas crunchy. And meron din tayo dito na Australian hybrid. Mhm. Oh. Malalaki rin to kaso nga lang Parang pabilog naman yung ano Opo. nito. Medyo ano lang to. Naubos na ata. Oo, ito na lang. Yan. Ito, juicy and sweet lang siya. Mm. Sarap. Guys, ang sarap mamasyal, no? Literal na masarap, hindi masaya. Masarap. Kasi libreng tikim eh. Yes. And Ayan. yung mga long variety natin, Ano yan? ito yung Taiwan long but unfortunately ubos na. Mm. Nahuli ka, idol. Oo. Pero may Taiwan mga long. namumunga na rin ito. Yes. Namumunga na siya kaso nga lang ubos talaga. Mahaba to, umabot ng 5 inch yung pinakamalaki. Mm-mm. And ito, sobrang swerte mo kasi meron tayong isa dito na I hope hindi pa kinuha. Parang wala na. Ay, siya. Ito, Yan, ang haba. Yan. Guys, oh, White Himalayan. ito yung white Himalayan, pero ito hindi pa hinog. Hinog na yan. Pwede na tong kainin to? Oo. Kasi pag nahinog yan, white talaga. Kaya nga, Really? kaya nga White Himalayan. Ito, pwede nang kainin tong green? Pwede na. Ito na lang. Mas Ayan. okay to. Mas malaki, mas white. Ayan, patingin niya. Ito nandito sa baba. Parang hindi halata yung ano niya. Parang hindi halata. Ito guys, oh. Yan. Siyempre, pagkakain ka, may mga sapot-sapot lang. Normal naman yan. Hindi ka naman mahali dyan. Ito, malalason. Ayan. ano. Guys, iba lasa. Dali. Oh, May kalasa siyang prutas. Ano? Hindi ko ma-distinguish. Pero ang sarap. Masarap siya, iba. Wala siyang asim. Ano ulit ito? Pinaka-unique. Himalayan. Himalayan white. Ito, yung Himalayan red, also known as Taiwan long. Parang ikaw lang nakitaan ko ng ganito ah. Ay, ang hirap din niya i-propagate. Hindi pa ako nakapag-propagate nito, maisa lang siya. Guys, Himalayan white na mulberry. Akala ko mulberry, ganito lang. Red, black. Pero mayroon din palang ganyan. Iba't ibang klase, Yes, no? idol. And ito, yung pinaka-premium, pinaka-mahal nating variety na nabili natin. What's Which this? is chicken claw. Mulberry din yan? Yes, pero nga lang, ubos na yung bunga. Ano naman ang lasa niyan? Nako, matamis na to, di ba? Yes. Pag natikman mo to. Times 2 pa. Oo. Alam mo yung cotton candy? Ganon. Yes. Yung pinaka-special. Parang may dahilan para bumalik ako dito ah. Sabihan mo ako pag mamunga to. Oo. At pang-reserve mo ako. Yes.
Okay. Guys, ang ganda po, no? At natutuwa tayo kay Sir Martian dahil despite the odds na hindi naman siya agriculture student or former OFW siya and nag-work sa Singapore, nakapag-establish ng ganitong Yes. farm sa pamamagitan ng panaginip galing sa tatay niya. Totoo. Kinikilabutan ako actually sa kwento mo eh. Kasi ako, idol, para sa akin, ang mindset ko kasi, lahat kasi ng bagay natututunan. Correct. Diba? Kaya pinag-aralan ko ang mulberry farming. Ito guys, may marketing siya dito. Sito sir, pag nag-market ka ng ganito, mga ilang days? At least 1 month. Ito, meron na siyang mga... 1 month Oo. bago siya magkaroon. Yes po. Mm. Ito yung Black Giant naman, also known as the Spanish variety. Ito naman, ang unique niya dito, siya yung may pinakamalapad, pinakamalaking dahon sa lahat. Galing ha. Different varieties ng Oo. mulberry. Sir, parang marami ka pang mga tanim dito. Yes. Pinadami ko talaga siya. Mhm. Ngayon, itong area na to, ito yung mga pinopagate ko mga hybrid. Like yung chicken claw, Chicken claw. House turkey, Taiwan long, Oo. Black Giant. Naintindihan ko na kung bakit chicken claw. Oo, kasi Paanang manok. Ito sir, wala pang bunga talaga yan. wala pa, hindi pa siya namuma. Tsaka 3 Mhm. months pa lang niya. Okay. Tapos ito guys, ang dami. Yan, konti na lang yung bunga. So na-maximize mo ito, no? Yes po. Ang Oo. tinatanim namin before dito, di ba parang may pagitan, may gap. Mm-mm. Mais, ang tanim dito nung huli. Diba? Mais siya. Pero ngayon, mulberry na lahat. Mulberry na lahat. So doon may bakante pa. Sa Meron sa inyo pa rin ba yan? Gusto ko pa kasing bumili ng ibang variety kaya may space pa yan. Baka 3 row pa yan. Mm-mm. Bibili pa ako ng siguro yung 2 variety pa na gusto ko. Sir, sa ilang taon mo ng pag-aalaga at pagtatanim no, ng mulberry, may mga challenges ka din bang na-encounter dito? Minsan pa nga sa isang talaga, umabot ako ng 4,000 to 5,000 sa isang araw lang. Grabe. Actually, ang mga hybrid, hindi bababa sa 500. So mas mahal. Mas mahal ang hybrid, idol.